Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin iyong January 1 to January 15, 2025. Maraming salamat po na sa aking subscriber, yung subscriber cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading ka ba Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi nangyari sa inyo, ibig sabihin hindi nyo energy ang ating nakukuha. Okay? Yun ang pinaka-ano nyo. Pag hindi nyo alam ang general reading at ang vice versa meaning, i-goggle nyo. Okay? Okay, so nakita ko sa'yo dito, yan, yes, nagkakaroon ng mga siguro, yung iba sa inyo is maybe you are working from the house or hindi yung mas relax ka, no, when it comes to your home, no, sa nakikita ko dito. And also, andito rin yung nagkakaroon ng mga positive, there's a positive na mangyayari sa'yo, no, sa nakikita ko dito, lalo na when it comes to your house, ganyan, family house, ganyan, sa nakikita. Andito rin yung siguro magkakaroon ng mga relaxing mode, ganyan. May mga positive happening kasi when it comes sa'yo, no? Sa nakita ko dito. And also, when it comes to a relationship and also to a house or a family, no? Ako nakita dito is there's a growth, no? There's a growth. Kumbaga, may isang bagay na mga magaganap na higit pa sa inaasahan mo. Parang you didn't expect something na mangyari yun. Parang ganun sa nakita ko dito. And then also, maring when it comes to your family or house, something ganun, ako nakikita dito na maaring andun yung pagtutulungan or pagkakaisa, no? Maaring tutulungan mo sila or tutulungan ka nila in a situation, no? Uy, birthday mo, di ba? Happy birthday, Capricorn. Wala ako sa wala ako sa ano. Ayan, may mga achievement, may luck and growth ako nakikita sa iyo, no? And then also, sa nakikita ko sa iyo, maybe you will receive something. No, meron ka daw marireceive na siguro gift, ganyan. Maybe you will receive gift, mga papuri, o kaya kasi birthday mo pala. Kaya pala, kasi magkatabi siya, ibig sabihin, may mga pupuri sa'yo, or you will receive something money, o gift, manyan, o pagbabalyo ng iyong pamilya sa'yo, ganyan, and then, ng mga malalapit sa puso mo. Andito rin yung, may mga kasiyahan din ako na nakikita, no, dito sa'yo. Andun din yung pambobola. Pambobola. Natatawa ko pag ito lumalabas sa akin. Yan. Kasi andito siya, magkatabi siya. Diba? Kung titignan mo siya, di ba, parang ang saya niya. Parang you feel, you're flying high, something, parang ganun. Parang napaka-relaxing mode mo this time sa nakita ko dito. And then yun nga, may mga papuri, may mga situation na nakasiyahan, na magaganap, yan. Andun din yung magkakaroon ng mga good relationship sa mga malalapit sa puso, ganyan. There's a love and romance, they give you love, o kaya yung iba sa inyo, maaring merong tao yun nga, gift maybe receive gift. May mga tao na magkaka-crush sa'yo, ganyan. O may mga hangaan ka, ganyan. No? May mga paghanga, kumbaga. And then, sa nakita ko rin dito, sa iba, is meron ka daw isang sitwasyon na paninindigan mo na. No? May paninindigan kang isang sitwasyon sa buhay mo. Parang, I don't know why, pero paninindigan mo daw yun eh. Siguro yung mga desire mo, kasi di sa desire, yung mga desire mo, yung magti-take it action ka to achieve something in your life. Yan. May mga achievement ako nakikita. May mga hino-hope or dinidreams ka o wini-wish ka this time na
maaaring dun ka na mag-focus sa achievement. Pero, syempre, hindi ko ano na, meron pa rin siguro dito na, ay anak, basang-basa nandito pa rin siguro yung makakaramdam ka pa rin ng stress, no? Maaaring nahadon pa rin yung, magkakaroon pa rin siguro sa'yo ng challenge, ganyan, sa mga aasamin mo, ganyan, sa nakita ko dito. Kumbaga, siguro mawo-worry ka when it comes to structure sa isang bagay na gusto mong ma-achieve dito. Medyo may stress o pag-aalala, no? And then, I don't know why, pero ikaw or there's a person here, ako na nakikita na maaring pintasan ka or pipintasan mo siya. Parang may pintas ako nakikita sa'yo. Parang hindi ko alam kung ikaw pipintasan o pipintasan mo siya. Ganun sa nakita ko dito. No? Andito din yung pagkakaroon mo na pag-aalala sa mga bagay-bagay. No? May mga alalahanin ka daw na bagay-bagay sa buhay mo this time. Nakakaramdam ka daw ng, ano yun? Nakakaramdam ka daw ng konting nervyos. Ganyan. Kaba, nervyos. Sa mga gagawin mo, no? Maaring handin yung, halimbawa, may gagawin ka isang bagay. No? Pero medyo kakabahan ka o ninervyosin ka raw doon. Actually, nasa sayo yung luck. Ano mo, yes, there's a luck and growth. Tingnan mo. Diba? There's a luck and growth ako nakikita sa iyo. Maybe to your work, to your profession, ganyan. Hindi yung kakaroon na ng durability, even if dun sa yung trabaho, sa yung familya, sa yung mga achievement, ganyan. Kasi andun na yung desire. No, hindi magkakaroon ng stability this time, may mag-e-end o may mag-finish na sa buhay mo. Maaring itong si Mais, di ba? Maaring ko you're in a situation na mga stress, depression, pagkabahala, or ganyan. Ingat ka sa pagnanakaw, lalo na when it comes to your idea. Yan, may mga, okay lang maging makasarili. No? Yan, baka may makanakawan ka. No? And, kumbaga, andito ka sa, you need to put boundaries. Or andin yung kailangan mo ng limitation, no? And then sinasabi rin dito, kasi we have din kasi na anchor, ibig sabihin is meron kang iiwanan sa buhay mo. Ibig sabihin, maaring itong limitation mo or boundaries mo, no, maaring maglalabas ka na sa iyong comfort zone or lalabas ka na sa iyong pagkakatago-tago mo sa tagal-tagal na panahon, ibubunyag mo na yung sarili mo, 'di ba? Maaring ganun. Pero handun pa rin syempre yung boundaries, handun pa rin yung limitation mo, ganyan. Handun pa rin yung pagkakaroon mo ng discipline, no? Handun pa rin yung pagiging authority mo, kumbaga, no? Pero it's good siya. Oo, good yung nakikita ko sa'yo kasi handun yung parang magkakaroon na sa'yo ng long-lasting or settling down sa iyong mga achievement, sa iyong growth this time, no? Handun yung mga luck, growth, mga darating na higit pa sa hiling o inaasahan mo is darating. May mga hihingi ng tulong sa'yo or may mga tutulungan ka. May mga positivity na magaganap sa'yo. Also, abundance, yung mga paghahaba ng kontrata, extension, yan. Maraming mangyayari sa'yo as in, kasi andito rin si Star, Kung titignan mo yan, diba? Tapos isa mo to, diba? Magiging matibay. Magiging matibay ka this time, 2025. Tingnan natin ang energy ni Capricorn. Magiging matibay ang iyong paninindigan sa isang bagay. Very good ang energy. And ang energy ni Capricorn this January 1 to 15 Capricorn. Paki-explain why. Ay. Sumabog natin. Energy, why? Meron ka mga idea na gusto mo i-pursue. Ano po ito?
Ay, ano ba to? About what? Nak. Basang-basa ka na. Basa din si Mami. Okay. Page. Oh. Okay, nakikita ko sa'yo, ang energy mo this time is nandito ka daw sa isang sitwasyon mo na halimbawa, may mga gusto kang gawin, no? May mga gusto kang gawin na isang bagay, no? Pero medyo parang, parang nandun yung pag-iisip, no? Parang mag-aalala ka doon sa gusto mong gawin sa buhay mo. Halimbawa, may gagawin kang you have an idea para mag-take a risk ka, halimbawa, di ba? O kaya may mga gusto ka i-develop sa sarili mo, sa situation mo, sa trabaho mo, sa karelasyon mo, o sa place mo, ganyan. Pero handun pa rin yung pag-aalala. No? Parang ang daming, this time, marami daw tatakbo sa utak mo na katanungan, no? Sa nakikita ko dito, maraming tatakbo na katanungan, maraming kang maiisip na idea. Pero ang nakikita ko sa dito is medyo aalalahanin mo yun. Parang magwo-worry ka doon sa sitwasyon na yun. Parang nahandin ka sa sitwasyon mo na maghihintay ka ng sign kung kailangan mo bang gawin tong sitwasyon na to. Ganyan. Halimbawa, ano ba ang example? Halimbawa, ang lilipat ako ng trabaho. Halimbawa, ganyan. Ganun. Medyo may pag-aalala or maghihintay ka ng sign kung kailangan. O halimbawa naman, kasi sabi ko sa'yo, may lock ka sa tabi mo, di ba? Halimbawa, tataya ka, pinagsugal ko na naman kayo. Tataya ka, halimbawa, di ba? Tapos, andun yung situation na maghihintay ka ng may pag-aalala, ay, ito kaya to is tatama, yung mga ganun. Pag ginawa ko kaya ito, magiging okay. May mga ganun. Ako nakita, may mga aalalahanin ka. Yung iba naman sa inyo na doon kayo sa sitwasyon nyo na mai-stuck daw kayo sa isang sitwasyon, no? Kasi parang mafe-feel mo you're stuck halimbawa sa trabaho mo, sa karelasyon mo, o to your idea kasi hindi mo siya mafo-pursue. Ganyan. May stuck lang yung sa utak mo, kumbaga. Hindi ka agad makakapag-decision or hindi ka agad magkakaroon ng clarity doon to do yung sitwasyon na yun. Wag naman sana, di ba? Kumbaga nagkakaroon ka na ng mga exciting plano pero may pag-aalala pa rin. Ganyan. O you want to create something pero handun pa rin yung pag-worry. Anak. Kasi yung kumbaga nahanda yung sitwasyon na ayaw mong pagsisihan siguro yung if ever na gawin mo yun, ayaw mong pagsisihan. Tingnan natin ang parating kay Capricorn. Uy. Anak, dami dayo. Hinakagat na. Sari dami dito. Akang yo. Dami. O, Nechang! Gumin. Pasensya na ha, mga kabayan. Inaano na anak ko yung leeg ko eh. Yung kwintas kinakagat niya. Ano ba yun, mami? Hindi ka naman sanay magkwintas. Hindi ka naman sanay magkwintas. Kikwintas pa kanya. Bakit po judgment? Parating sa'yo. Why? Ano ito? The judgment and the judgment. Oh, naloko na. Ako. Isa warning warning to. Tingnan natin. Okay. Parating sa'yo, ang nakikita ko dito sa'yo is you need to be aware, no? You need to be aware sa isang situation na halimbawa lovers, ganyan. No, maging aware ka sa feelings ng makakasalamuha mo ha. Aware ka naman actually
sa nakita ko dito. Pero ang nakita ko dito is baka sakali na may mga maganap na nangyari noon na maaaring mangyari muli sa ngayon, no? Kailangan mong magkaroon, kasi ang parating sa'yo is ganito. Magkakaroon daw ng mga maaring, I don't know, may mga tampo, galit, or puot, or sa iba is paghihiwalay, ako nakikita dito, o maaring may mga bumalik, 'di ba? Sabi ko sa iyo, maaring yung nangyari no is mangyaring muli. Maaring ganun. And also is sa sarili mo, no? Sa pera, sa sarili mo, sa trabaho, sa relationship, ganyan. And parating rin sa iyo is maaring may tao ako na nakikita na maaring hindi kayo magkasundo. Mm. Maaring hindi kayo magkasundo, magkaroon kayo ng mawawalan kayo ng pagkakaisa, no? O kaya yung may mga sitwasyon na hindi kayo magkaroon ng pagtutugma sa sinasabi niya o sinasabi mo, parang gano'n. Sana walang malaking conflict, no? I hope wala, no, sa nakita ko dito. And then siyempre, you need to be aware din dun sa sitwasyon na I don't know why, pero may you need to learn from the past, you need to learn from the past. Kung kinakailangan, kung may babalik man dyan, or may isang sitwasyon na nangyari na noon, mangyaring muli, ang nakita ko dito is matuto ka. No? Kumbaga, kailangan mo i-let go yung the old version of you, o yung nakaraan. No? Kailangan mo i-let go yun. Nakikita ko rin dito na hindi ko alam ano yun. Parang may tao dito na possessive, no? Kumbaga tao na mapang-angkin, hindi ko alam kung in what way, na ari-arian, pera, or karelasyon, ganyan. Parang may ganun ako nakikita dito. And then, syempre, is kung sa iba sa inyo, hindi ko naman, sana wala, no? Baka vice versa naman tayo. Kasi may tao kasi ako nakikita na magiging makasarili. Ganyan. Or ikaw, maaring ikaw, kasi mas mahilig ka kasi na mag-isa, 'di ba? Sinasabi dito, kailangan mo rin daw na na kailangan mo makipag-socialize, ganyan. Kumbaga, lumabas ka when it comes to your friend, family, asawa, karelasyon, anak, ganyan, no? Sinakita ko dito. Kailangan ganun. Pero ikaw, nasa sa'yo yan. Maging aware ka rin sa mga nakakasalamuha mo. Kumbaga, wag ka lang maging mag-isa. Ganyan. Mahilig ka kasi mag-isa actually. Kumbaga, andun na, mag-ingat ka dito ha. Yan mga parating sa'yo. Maaring magkakaroon ng kawalan ng pagkakaisa, or sa iba nga dito baka magkaroon ng paghihiwalay, o kaya ikaw hihiwalay ka, ganyan. Kasi humihiwalay ka or magkakaroon ng separation, ganyan. May tao dito na na maaring merong, hindi ko alam kung sino siya, may tao na hindi kayo compatible. Ganyan. Ano ang dapat iwasan ni Capricorn? May taong darating na hindi kayo compatible. Para sa idea, or sa mga thinking, or kung ano man yan, idea, thinking, or relationship, or ano man yan. Kasama sa trabaho, karelasyon, mga makakasalamuhan. O kaya ikaw na rin yung mag-iisip no, na parang, ay, hindi ako komportable, or hindi ako, kasi mas mo isipin yung sarili mo eh. Ganun. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Capricorn. Dalawang beses na yun lumabas. Andito rin yung sinasabi dito na, syempre, don't hide yourself, or don't hide your feelings. Tahimik din kasi kayo no? Why, universe? Bakit ito ang dapat niya iwasan? Ano ibig niyo sabihin? Mami ah. Okay. Okay, ang sinasabi, ang sakit naman kasi ako, naka-crossing foot ako eh. Sabi dito, iwasan mo daw yung
Puro sarili ka dito, iwasan mo nga yun. O, di ba hindi nga ako nagkamali sa'yo. Iwasan mo yung pagiging, hindi ko naman sinasabing makasarili ka, actually, no? Iwasan mo yung pagkakaroon ng alone time or not collaboration with someone. Ganyan. Ganon. Kumbaga, iwasan mo yung ano, yung halimbawa, yung iba sa inyo yung pagkakaroon ng pagiging emotional, ganyan. O kaya yung situation na you need to escape sa isang sitwasyon na hindi magwo-work sa'yo anymore. No? It's not working. Kumbaga, you need to escape to hide yourself, to hide your feelings, ganyan. Or you need to getting away with something, no? So, nakita ko. And sabi rin dito, iwasan mo rin daw yung situation na hindi ka agad magkaroon ng clarity or decision making. No, kumbaga mas ngayon is mas isipin mo yung feelings mo ay mas maging ano ba tawag dito Tagalog na to? Mas maging aware ka sa feelings din ng ibang tao, no? Sa nakikita ko to. Kung tingnan mo to si King and the Queen of Cups, diba? Parang partner kayo. Kumbaga nandoon yung situation na maring may karelasyon ka, ganyan, or this a couple kasi, no? Then, yun nga, maging aware ka daw sa nararamdaman sa mga paligid mo, anak mo, karelasyon mo, pamilya mo, no? Aware ka naman actually, pero kasi more on ano ka, 'di ba, focusing ka to yourself lang naman kasi. Parang handito ka sa sitwasyon mo kasi na parang nagiging cold ka sa kanila. No, maaring hindi ka gaano nakikipag-socialize, ganyan. And then also, iwasan mo rin na yung hindi maging totoo sa sarili. No? And also, you need to take care of yourself, your partner, your anak. No? Andito rin yung be open, sinasabi dito, be open sa nakita ko dito. And also, and this time is maging wise ka this time para hindi ka na, kung ikaw is naloloko, may mga karelasyon dyan na naloko, di ba? This time ngayon is maging wise ka na at maging matalino ka na this time. Use your head when making a decision, no? Kailangan mong maging mas matalino this time, no? At alagaan mo yung sarili mo, syempre. Kumbaga, makipag-collaborate ka rin or lumabas-labas ka rin, no? Together with someone. Hindi, sa someone, sa mga kapamilya mo, ha? Hindi yung karelasyon mo, yung trusted person, hindi yung baka sasama ka dun sa third party, baka pumasok ka sa third party, wag naman. Pero, wag naman sana. Tingnan natin ang love ni Capricorn. Protektahan mo rin yung sarili mo, yung feelings mo. Tsaka be sensitive, sinasabi dito, be sensitive sa mga nasa paligid mo. Tingnan natin why. Ang love is the King of Pentacles. Bakit? Ano ibig sabihin? Pero ibig sabihin, okay ka naman when it comes to a love. Love is sa lahat, pamilya, anak, karelasyon, asawa, girlfriend, boyfriend, kasama sa trabaho, sa inyo. And when it comes to a love, yes, stable. Nakikita ko naman when it comes to love, you're stable. Very stable. Andito naman na nag-uusap naman kayo. Ando naman yung iyong patient to each other. Yes, nagkakaroon. Yung iba dito, siguro, kung kayo is nagkahiwalay, no, nakita ko naman na okay naman na. No, maaring nahandoon yung patient nyo to each other. No, sa nakita ko dito. And then, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, sa nakikita ko is, they want to talk to you, parang gusto niya makipag-ayaw sa'yo, sa nakita ko. Maybe makaka-receive ka sa kanya ng text kasi gusto naman niya ng long-term relationship dito, no?
And also, kung kayo is magkaasawa or magkarelasyon dito, sa nakita ko dito is, ando naman yung stable relationship sa nakita ko. Hindi ko naman nakikita na nagiging bad yung situation nyo kasi it's pareho naman kayong in a patient energy. No, nakikita ko to. Patient kayong pareho. Kaya, parang nagkakaroon naman kayo ng pag-uusap, nagkakaroon naman ng mga pagsasaayos, or nagkakaroon naman ng transformation sa inyong dalawa. Sa nakikita ko to. Kasi we have the happy sun, di ba? Okay naman yung relationship niyo. Kapag nagkahiwalay kayo nito, maaaring kung hindi pa siya kumokontak sa'yo, hindi siya sa sitwasyon na na naghihintay siya ng tamang panahon at tamang pagkakataon to talk to you. Kung paano kanya kausapin, paano kanya iti-text. Kasi gusto niya ng pagsasaayos also. Kung yung iba, kung ayaw niyo na talagang hindi kasi nakita ko dito, iba dito siguro kung walang-wala na talaga, no? Kung walang-wala na talaga, you are starting to move on and to end your situation mo at mas nagpo-focus ka na ngayon to invest to yourself right now, no? Kumbaga nandun na nagkaroon na ng transformation sa'yo, nagkaroon ng rebirth, at nagkaroon ng moving on or letting go, no? Kumbaga handun na yung renewal, in-end mo na yung sitwasyon na yun at nag-focus ka na to invest more to yourself sa nakita ko dito. Kasi nagkaroon na tayo ng finish line na anchor. Tingnan natin ang kaperahan ni Capricorn. Kamusta ang pera ni Capricorn? To show me, universe. Naku, ano naman kaya ito? Lagyan niya re. Tingnan natin Bakit po? Universe. Paki-explain. Bakit? Ano po yan? Ay. The devil! About saan si devil? What do you mean? Okay, when it comes to a money or career, no? Ang nakita ko sa'yo dito, Capricorn, you have an idea, no? Pero yung idea na yon is nai-stuck. Kumbaga, nawawalan ka ng balancing, no? When it comes to your money, no? Ang nakita ko dito, disorganized ka sa money. Ingatan mo yung pera mo. Parang wala kang focusing. Kumbaga, maaaring hindi ka nakapag-ipon. Ganyan. Kumbaga, kasi hindi siya stable, yung money mo, hindi siya stable, actually. It's a trap. It's a trap. Yan ate. It's a trap. It's a joke. Hindi. Totoo to. Kumbaga, when it comes to money, may mga hinihiling ka na kailangan mo ng organizing this 1 to 15, no? Sa nakikita ko dito, kailangan organize yung pagbabalanse mo sa pera mo. No, hindi ko kasi siya nakikita na balance. Ibig sabihin, maaring may mga sitwasyon na na-attract ka na gawin ito, bilhin to, ganito to, ganyan yan, no? Maaring may mga pinagkakagastusan ka or andoon yung sitwasyon mo na talaga may pinaglalaanan ka lang talaga siguro ng iyong mga sahod or pera mo na maaring hindi mo na naiisip yung na mag-ipon pa, no? Sa nakita ko dito. Maaring yung pera mo is palabas lang ng palabas. Kasi hindi siya stable. No, maaring this time, no, para mas maprotektahan natin yung ating pera, 1 to 15 pa lang naman tayo no. Magbabago pa to, no. Na protektahan nyo. Kailangan dito ng organize, no, ma-organize natin kasi sa ngayon is full of resources tayo sa pagmamanage ng ating pera this time, no. May mga bad tayong nangyayari, bad situation or bad na hindi magandang pinagkakagastusan siguro. Baka hindi ka nga nakakaipon, ganyan. So nakita ko dito, go ka lang ng go. Kasi
nag-unfulfill yung growth ng money mo, no, sa nakita ko dito. You need to focus. Kailangan alam mo yung focus mo, no, wag lang yung labas yung pera. Halimbawa, okay, by this January, kailangan January to December ng 2025, ganito na ang maipon ko. Halimbawa, sasahod ako ng, paano ba ang sahod ng Pilipinas? 1 to 15 ata, no? Halimbawa, sa bawat sahod ko, magtatabi ako ng kahit na 1,000 pesos. Ganyan. Diba? O, kahit na 500 pesos. Kung ano yung maipon mo. Kasi ngayon is disorganized ka raw. No? Ingatan mo yung pera mo. Pag-isipan mo rin yung future mo. Para at least, yung 2025, lucky ka pa naman, Capricorn. Yung 2020, kasi you are the dragon ba ang Capricorn? Hindi ko na alam kung ano ang ano. Pero, lucky naman ang Capricorn, kaso lang, maaring may disorganized lang talaga pagdating sa pera. Advice universe kay Capricorn, for sure. Advice. The Six of Cups. Bakit po 6 of Cups po ang advice nyo? The 3 of Swords. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Ano ba yung universe? Sorry ah. Okay, when it comes to your advice, think to reminisce yung mga bad things, situation, bad happening, mga happy moment, or bad man na nangyari sa buhay mo. And then try to let go, or you must, or something you must to let go, no, yung mga nakaraan na hindi nagiging maganda sa iyong buhay, no, sa nakita ko ito, yun ang sinasabi sa iyo, no. And then, syempre, you need to keep moving to reach your goal. Lalo when it comes dito, nasabi ko sa'yo, di ba, yung money mo, no? Or relationship mo yan, money, or ano man yan. O kaya yung mga sitwasyon na hindi mo ma-pursue, no? Isipin mo yung the past mo. Bakit dati hindi ka naging nag-growth, di ba? Bakit dati hindi ka nakaipon? Bakit dati ganito yung relationship mo? Bakit dati ganito yung trabaho mo o yung naging business mo o yung bakit ganito yung situation mo? Think to reminiscing the past situation, and then i-change mo yon, no? Doon ka humugot na kung ano yung mga i-develop mo, ano yung mga babaguhin mo, ano yung i-let go mo, ano yung i-change mo, ganyan. No? It's time to transform, no? You need to keep moving to reach your goal kasi pag move ka, mas ma-achieve mo yung mga gusto mo ma-achieve this time, no? Sa nakita ko dito. And also, kailangan dito is self-esteem and also strength, focus, confident, lakas ng loob. Kailangan you have a pride, di ba? Na this time I have a pride na hindi na ako magpapatalo sa emotions ko. Na I will grow, mag-iipon na ako, ganyan. Ipupurso ko yung mga gusto kong gawin, ganyan. Yung mga ganong sitwasyon, ano mo yun, mag-i-invest na ako, mag-iipon na ako ng pera, yung mga ganon. Dapat naka-focus ka doon. Dapat you have a focusing situation or organized. Merong logic organized ka dapat. No? Meron kang instruction sa buhay mo, ganyan. Kailangan mo na magpasya or magdesisyon. No? Ikaw, tandaan mo, you are the authority. Diba? Kung ayaw mo maging 3 of sword, diba? Kung ayaw mong mangyari muli yung 2024 mo or mga nakaraan pang taon, nasa sayo to. No? Keep moving lang, no? Doon ka tumingin sa future. Pero i-reminiscing mo yung yung mga nangyari in the past para mas makahugot ka doon ng lakas ng loob kung ano yung dapat mo i-develop or i-change or something transform na mangyari sa buhay mo. Arigato namaste, God bless.